20 tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan at 5 kontraktor na maanumalya o manong flood control projects ang sinampahan na ng mga reklamo sa Ombudsman. May unang balita si Joseph Moro. I'm getting very angry. Idineklarang tapos na pero walang flood control project na nadatnan si Pangulong Bongbong Marcos na mag-inspeksyon sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan noong nakaraang buwan. Kabilang ito sa pinagbasehan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahain ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, construction chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos, pati ang iba pang taga-opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo. Pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang Sims trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Inireklamo rin ng 5 taga-construction companies sina Sally Santos ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando at Sara Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa ni Sara na si Pacifico o Curly Discaya. Si Sara Discaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Huwag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Lumabas sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS na may sabwatan at paulit-ulit na skema o sistema ang mga inireklamong taga DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na ang mga proyekto at makasingil sa gobyerno. Ngayong may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa Ombudsman, ang Ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga sinampahan ng reklamo. Ang abogado ni Hernandez gusto pa raw mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron ng agad criminal complaint? And I just want to see, sino ba ang respondents dito? Naghain sila ng writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court. 3 ang hiling nila, mabigyan si Hernandez ng Witness Protection Order, mailagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ at mailipat mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail dahil yan sa mga ibinunyag nito sa Kamara. Kabilang ang pagpangalan kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP Custodial to the Pasay City Jail. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? 'Di ba? Here is my client courageously divulging details, and yet he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dadalawang isip na. He was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Magpapadala raw ng sulat sina House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jinggoy Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News.
Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.